Aleluya, aleluya, kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Maupo ang lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes para sa buwan ng Hulyo, at tayo'y nasa 13 linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pong Ebanghelyo, sa araw na ito, narinig natin ang kwento ng pagtawag ni Jesus kay Mateo na sumunod sa kanya. Si Mateo ay tinuturing na makasalanan dahil sa kanyang trabaho. Walang gustong makipagkaibigan sa kanya. Walang gustong ma-associate sa kanya dahil nga siya ay para sa mga Hudyo, sa kanyang mga kababayan ay mga makasalanan kung kaya't iniiwasan. Pero dito, siya ay nilapitan at tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya. At nang si Jesus naman ay naroroon sa bahay ni Mateo dahil ito ay naghanda para kay Jesus at sa mga bisita pang iba, ngayon ay tinatanong kung bakit nakikisalo si Jesus sa mga publikano at mga makasalanan. Pero sabi ni Jesus, intindihin nyo ng mabuti ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang ibig ko at hindi hain. Ngayon, tingnan po natin muna. Sino dito ang may mga kaibigan? Taas nga ang kamay ng mga may kaibigan. Yung iba, wala. Bakit kayo walang kaibigan? O kaya naman, kanino kayo nakikipagkaibigan? Yan. Pwede rin natin tingnan yung bagay na ito. Kanino kayo nakikipagkaibigan? At masasabi niyo bang yung mga kaibigan ninyo matitino? Yung mga kaibigan ninyo mababait? Ikaw ba, sa tingin mo, mabuting kaibigan ka ba? Kasi maganda makita natin yung aspetong ito, na para kay Jesus, kay Jesus, lahat ay kanyang kakaibiganin. Kahit pa yung mga tao na ang tingin sa kanila masama ang ugali, kakaibiganin pa rin ni Jesus. Hindi yan yung maglalagay na, "Ay, mga salbahe yan, hindi ko kakaibiganin yan." Pero sa pakikipagkaibigan ni Jesus, nandoon yung dahil kinaibigan siya ni Jesus, kung kaya't nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Mateo at maging ng mga publikano, yung mga makasalanan.
So hindi lang para bang, ay, hindi kita kakaibiganin kasi makasalanan ka. Doon lang ako sa mababait. Naiintindihan ba, mga bata? So lahat ay, kung yung aral, lahat ay kakaibiganin natin. Kahit pa, sabihin natin salbahe, o minsan kasi kaya salbahe, walang gusto makipagkaibigan, kaya dinadaan sa tapang. Pero dito, sana mas maintindihan natin, no? Nakikipagkaibigan si Jesus at dahil sa kanyang kabutihan, nagkakaroon ng pagbabago sa kanyang mga kinakaibigan. Ngayon, kung nakikipagkaibigan tayo, ano ba kayo mga bata, no? Makikipagkaibigan ka, sino ang maiimpluwensyahan? Ikaw ba ang maiimpluwensyahan ng masama o sila ang iimpluwensyahan mo na maging mabuti? Sa mga estudyante, magbabarkada kayo. No? At minsan sinasabi, ay iwasan mo yan, no? Salbahe yan, iwasan mo yan. Pero kung makikipagkaibigan, tiyakin mo na ikaw ang mag-iimpluwensya ng kabutihan at hindi ikaw ang mai-impluwensyahan ng kasamaan. Naintindihan ba yon? Kasi yan ang ginagawa ni Jesus sa atin. Kahit salbahe tayo, kinakaibigan pa rin tayo ni Jesus. Kahit salbahe tayo, kahit may kasalanan tayo, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo itataboy. Nandiyan pa rin siya. Sasamahan ka pa rin, magiging totoo pa rin si Jesus sa atin, kahit tayo ay hindi nagiging totoo sa Kanya. Kasi yun ang isang tunay na kaibigan. Sana po, no? Makita natin yung ginawa ni Jesus, hindi lang kay Mateo, maging sa atin mismo. At matutunan dinawa natin na maging tunay na kaibigan sa lahat o sa mga taong lalong higit na nangangailangan ng kaibigan. Amen? Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila.